Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Sasabay ulit tayo kay mahal na Reyna. Siyempre makikipag-ututang dila uli. Ututang dila. Yan, dun sa mga hindi nakakaalam, dun sa mga kabataan no, na hindi alam yung sinasabi kong ututang dila. Yan yung salita nung araw nung araw ng ating mga ninuno. Ututang dila, ibig sabihin yan pakikipagkwentuhan. Yan. So doon sa mga hindi nakakaalam, ngayon alam nyo na ha. Ututang dila with mahal na Reyna. So mga kainag, nga pala naalala ko nga pala, marami nga palang nag-comment doon sa isang nakaraang vlog natin na yung bili na lang daw na sasakyan ni mahal na Reyna ay SUV. Yan. Pero siyempre depende yun mga kainag. So depende sa budget yun. SUV, maganda kung sa maganda talaga SUV. Kasi si mahal na Reyna, ang driving lang naman yan dito sa bahay hanggang trabaho lang, trabaho, bahay, trabaho. So kung bibili siya ng SUV, para sa amin sa ngayon, hindi siya worth it, hindi siya worth it mga kainags. Tapos syempre, tapos may mga nagko-comment din nga pala, maraming salamat sa nagko-comment na yung itong sasakyan ni mahal na Reyna na Honda 1999 Honda Accord, i-keep na lang daw namin. Yun nabasa ko, i-keep na lang daw namin. Tapos yung sasakyan ng bunsong prinsesa doon sa backyard natin lang daw ibenta. Kasi nga maganda raw tong klase mga kainas, itong Honda Accord. Yung makina kasi nito hanggang ngayon mga kainas, wala pa ring problema si mahal na Reyna, Nagkakaroon lang talaga siya ng problema dahil nga lang sa battery. Kaya ayaw mag-start sa sobrang lamig, sa sobrang lamig. Pero nung napalitan nga natin ng battery, okay na okay uli ang dating. So yung tunog. Tsaka isa pa, dun sa mga hindi nakakaalam, yung catalytic converter nito mga kainags ay ninakaw. So ang ginawa ko, umorder ako sa Amazon ng catalytic converter, ikinabit ko doon sa tambotso ng Honda ni mahal na Reyna. So yun nga, balik tayo dun sa usapan mga kainags. Magandang kasing story to, magandang istorya, magandang ututang dila, abangan ng alin. So yung pagbili ng sasakyan ni mahal na Reyna, almost nandyan na tayo mga kainags, almost nandyan na. So mayroon na lang mga inaayos na mga or hinihintay na pagkakataon. So yan, tapos syempre alam nyo naman mga kainags, tayo hindi naman tayo yung ura-urada na biragad ng bira, Yan, pag-isipan muna. So kasi kami mga kainags, kami sa amin ako at saka si mahal na Reyna, yan, magkakaiba naman tayo ng pananaw sa buhay, Kasi sa amin, katulad ako mga kainags, sa akin, komportable na ako sa second hand na sasakyan. Komportable na ako doon, Sa akin kasi gusto ko bayaran ko kaagad Ayoko na yung mayroon akong binabayaran buwan-buwan na sasakyan mga kainags. Masakit sa ulo Okay lang kung may budget ka talaga Okay lang talaga kung ang per hour mo ay malaki. Halimbawa ang per hour mo ay $50. Actually malaki na yan, $50. Or mas mataas pa doon, yan okay yan. Kasi kami mga kainags, kung ibabase natin sa sitwasyon namin, sa amin yung amin ang pinag-uusapan namin ni mahal na Reyna, sabi ko magkakaiba tayo ng sitwasyon sa buhay. Pero yung mga mayayaman, hindi kayo kasali dito sa usapan namin, labas kayo. Ito ay sinishare lang namin sa inyo ni mahal na Reyna yung namin, yung sitwasyon namin. Kasi may mga nagsasabi na bakit hindi kami kumukuha ng brand new na sasakyan, stable na kami rito sa Canada. Ayan, Canadian citizen na kami sa Canada. Bakit ayaw namin kumuha ng brand new na sasakyan? Yun yung pag-uusapan nga natin ngayon mga kainan. So yun na nga. So madaling mangutang ng sasakyan mga kainan. Actually ako kaya kong mangutang kasi magandang credit history ko. Yan. Ganun din si mahal na Reyna, maganda rin ang credit history niya. Yan, konting yabang muna tayo ngayon, konting yabang. Konting sipa ng yabang. Ano sa'yo ma? Walang utang. Yun. So yun nga mga kainags, Oo. So yun nga mga kainags, kami ni mahal na Reyna, hindi naman sa pagmamayabang at ipagyayabang ko na rin. Yabang simple pa So wala kaming utang ni mahal na Reyna sa totoo lang. Ang utang lang namin yung bahay. Yan, sinasabi ko na rin to para kapulutan ng inspirasyon at motivation. Yan. Kaya dun sa mga hindi nakakaalam, ako ay 32 hours na lang nagtatrabaho mga kainags, sa isang linggo, which is dapat 40 hours. Tapos hindi pa ako nag-overtime. Yan. Uy,
Anong nangyari dito? Parang may kumalat, parang may sumabog dito ah. Anyway, na-interrupt tayo, no? So yun na nga mga kainags, ano? Parang ang hirap na ikipad nito. Ang alin? So yun na nga, tapos hindi namin basta-basta magdidesisyon kami na kuha agad tayo ng sasakyan. Hindi mga kainags, ano? Dinidepende namin yan sa buhay namin, dinidepende namin yan sa sitwasyon sa buhay. So yun na nga, sabi ko nga, kaya naman naming mangutang actually, no? Pero sabi ko nga Wala akong maibibigay sa amin. tawag nito, pag may binabayaran ka kasing bahay, tapos kukuha ka ng sasakyan, mahirap mga kainags. Kung ang sweldo lang natin ay nasa tamang ano lang, nasa tamang sweldo lang. Yan. Yung meron naman kasing iba. Teka muna, huwag ka magsalita kasi hindi ka naman makakapakinggan eh. Mag-drive ka lang dyan. hindi ka naman mapakinggan eh. Tapos tawag nito mga kainags, ano? Ano yung sasabihin mo? Sige. Hindi, ikaw na. Kita mo. Nagtampo. Mag-drive ka lang dyan. Kasi pag nagsasalita ako, hindi ka mapapakinggan pag nagsalita ka. Kasi mahina ang boses mo. Yan. So mamaya, pagkatapos ko, saka magsalita. So yun mga kainags. So yun na nga mga kainags, ano? Mahirap kasi pagsabayin para sa amin, ano? Yung kumuha ka ng bahay, nagbabayad ka ng bahay, tapos kukuha ka ng brand new na sasakyan, especially truck. Naku po ang inoon. Pag kumuha ka ng truck kasama ng insurance, almost 1,000 Canadian dollars buwan-buwan ang babayaran mo mga kainags, ano? Depende pa yan sa klase ng truck na kukunin mo. Kung fully loaded, mas mahal yata, no? So yun. So sabi ko, ayoko ng gano'n kasi at my age mga kainags, ano, gusto ko na mag-relax. Tsaka isa pa, ang kagandahan din kasi sa akin, meron akong yung komportable sa buhay mga kainags, ano? Kung ano yung meron ako at alam kong pwede pa, hindi muna ako magle-level up. Doon muna ako mga kainags. Ganon din si Mahal na Reyna, ganon din siya. Kaya itong sasakyan, sabi niya parang ayaw niya i-give up, no? Kasi sabi niya, kung dito lang naman siya sa trabaho, 5 minutes ano? bahay, 5 minutes drive lang naman si Mahal na Reyna eh. Actually, 5 minutes drive lang naman siya, no? Yun lang pag winter medyo. Yun nga lang mga kainags, dahil nga sa mga experience na nangyari niya, dahil nga sa battery, doon muna kayo i-park ma, para hindi dyan, para hindi na ako mag-ano. Diyan. So, kung saan ka gusto mo mag-park, para hindi na ako aalis. Maglalakad na rin ako pa uwi. Oo. Ay, dito ako nagpa-park. Diyan ka na magpa-park? Sige. Sige. So yun na nga mga kainags, ano? Tama. Hindi ko alam, ikaw driver eh. Nag-away pa sa camera eh. Nakayabang. Gusto ko may konting yabang. Ano? May pahinga muna tayo konti eh. Ano pahinga eh? 12:30. Mag-ina kong 12:30. Sige na, maganda. Office na muna. Mag-ano ka muna? Gamitin mo na muna to. Sige. Tapos ano na lang. Text kita kung anong... Sige na. Office na muna. Tingnan ko yung ano ko kasama ko dyan. I love you. Yung ano ko, yung bag ko sa likod. Sige, walang problema. Sige, makikipagkwentuhan muna ako sa kanila. So, alisan muna si Mahal na Reyna mga kainags, ano? Asan yung ano ko diyan? Yun na. Sige na. Yung sasalamin ko. Hindi ko alam. So yun na nga mga kainags, ano, hindi kami basta-basta bumibira ng ano. Kasi pinag-iisipan namin, kasi ayaw naming magsisi sa bandang huli mga kainags, ano. Ayaw namin magsisi sa bandang huli. Kasi meron na rin akong mga nababalitaan dito at bye-bye ma, ingat. Yan. Nababalitaan mga kainags, ano, na kumuha sila ng sasakyan. Oy, by the way, ito. Example nga pala, no, napanood ko yung vlog ni Ferds TV, no? Wow, nandoon si Pinoy Batcher. Yan, so Pinoy Batcher, baka nanonood ka, shoutout sa iyo at maraming salamat sa sharing mo. Malaking tulong yung pag-share niya ng experience niya mga kainags, no? Kasi si Pinoy Batcher, si Jermel. Yan. Kumuha siya ng truck na sasakyan mga kainags. So brand new. Napapanood ko nga sa vlog niya yun eh. Brand new, no? Pero ang sabi niya doon sa napanood kong vlog niya ay ang kinikita niya lang yata na sweldo niya by weekly yata, no? Parang nasa 1,100, parang ganon. Basta ganon. Siguro wala pang overtime yun, ano? Tapos kumuha nga siya ng truck. Tapos alam ko may bahay na rin siya, no? Or kung sabihin natin kung wala pa siyang bahay, nag-renta siya ng bahay. Ang renta sa bahay mga kainags, 1,000 pataas, no? Or 1,000, basta gano'n, minimum 1,000. Diba? So mahirap. Tapos ang nabanggit niya nga, yung ginagastos niya nga raw sa sasakyan lang isang buwan, 1,000 mga kainags. Almost 1,000. Kasi parang kung di ako nagkakamali, 450 by weekly.
Hindi ko pa alam kung kasama doon yung insurance, ha? Hindi ko pa alam kung kasama pa yung insurance doon. Siyempre pag kumuha ka ng sasakyan na brand new, two-way insurance ang hihingiin sa'yo ng mga insurance, mga kainags. So yun, after 4 years, mga kainags, hindi na kinaya ni Jeramel, ni Pinoy Butcher, yung paghuhulog ng truck niya. Sabi niya nga 4 na taon na silang hirap na hirap. Nagsisisi nga raw siya, nagkamali siya ng desisyon. Bakit kumuha siya ng truck? So sa madaling salita, sinoli niya, mga kainags, sa bangko yata, kasi syempre binayaran ng bangko sa dealership yun nung inutang niya, So sinoli niya. So ngayon bumili siya ng second hand na kotse maliit, 'di ba? From truck, nag-low grade siya sa second hand. Tapos ang bili niya yata ay 2,400 doon sa coaching na bili niya. At ang kagandahan nito, mga kainags, nung nag-low grade siya, nawala yung stress niya sa kakaisip sa pambayad sa truck niya. At pangalawa, nawala rin yung kanyang problema sa pagbabudget ng pambayad, mga kainags, pambayad ng truck niya. So ngayon, parang naano ko dun sa kwento niya, nakakatulog na siya ng maayos ngayon. Kumbaga wala na siyang stress, di ba? Wala na siyang pressure, kasi wala na siyang iniisip na babayaran, mga kainags, So yun yung aral dun na actually pag hindi mo talaga kaya, mga kainags, wag muna nating pilitin. Kasi pag pinilit natin yan, tayo rin na mahihirapan sa bandang huli. Pangalawa, yung family natin maapektuhan na. Kasi alam nyo kung bakit? Siyempre, pag kailangan mong bayaran yung, halimbawa, truck nga, kumuha ka ng truck. Pag kailangan mong bayaran yun, madalas wala ka sa loob ng bahay mo, mga kainags. Madalas maghahanap ka ng trabaho or mag-o-overtime ka na mag-o-overtime para mapunan mo yung pambayad sa mga pinagkakautangan natin. Yun. Siyempre, nakakalimutan mo na yung responsibilidad sa family mo. Especially, mga kainags, pag ang mga anak nyo maliliit pa, don't waste that time, don't waste that moment na yung edad ng mga anak nyo between like 3 years old hanggang 9 years old, 10 years old. Yan yung precious moment, mga kainags, dahil pagka lumaki na yung mga anak natin na maliliit pa, nagkaisip na yan, hindi na sila katulad ng dati na lagi nakadikit sa'yo. Hihiwalay na sa atin yan, mga kainags. Siyempre nagdadalaga na yung mga yan, hahanapin nila yung kanilang mga kaibigan, kung saan sila nararapat sa edad nila. Natural yan, pinagdaanan din natin yan Andali, tumawag si Mahal na Reyna. Hello. Nasaan ka? Dito sa Canada. Bakit? Nandiyan ka ba sa sasakyan? Dito pa ako sa parking. Gusto mo ng ulam? O syempre naman, ulam pala Ha? Oo. Bibit-bitin mo pag-uwi. Ano bang klaseng ulam yan? Yung ginataan. Ginataang? Isda ulit. Oo, sige. Bira ng bira. Bira ng... Oo. Bibit-bitin mo, mainit pa to. Ilalabas mo. Iuwi ko muna ng bahay yan. Ha? Iuwi ko ng bahay. Bibit-bitin ko saan? Dali mo rito sa parking? Ha? Dadali mo rito sa parking? Oo nga, dadali. Dali mo na sa parking. Sige. Sige na. So, dali, interrupt. Sige, hintayin kita rito, ma. Okay, bye-bye. Ayan, so na-interrupt tayo ni Mahal na Reyna, So, okay lang yun. Ulam naman yun, So, nagluluto kasi sila ng ulam dito, mga kainags, Tapos, yung mga chef, di ba? Mga cook, nagluluto sila ng ulam dito. Maluwag sila rito, Diyan sila kumukuha. Pag may sobra, inuwi nila kaysa itapon. So, yun na nga, mga kainags, wag nating sayangin yung pagkakataon na maliliit pa yung mga anak natin. Yan yun Yung nga nasabi ko nga pag bumili tayo ng bahay malaki, pagdating ng panahon, mga kainags, yung mga anak natin, pag umalis sa atin yan, umalis sa poder natin yan, bibenta rin natin yung bahay na binili nating malaki, Pero sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya naman tayo ng pananaw sa buhay, mga kainags, Kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay. Halimbawa, dyan kayo maligaya, ay dyan kayo, syempre yan yung gusto nyo, di ba? Ang ako lang naman, nagbabase lang naman ako sa naging experience ko at saka sa mga naging experience nung iba. Ito na, Mahal na Reyna. Akin na yung susi. Bakit? Bibit-bitin mo o magdadrive ka muna? Iwanan ko sa sakyan mo. Iwanan mo Para hindi ko na dadali sa sakyan mo. Akin na yan. Yung susi. Sige. Ito na. Kasi susi. Ito pala.
Lock mo mabuti. Ay, hindi pala to. Lock mo mabuti yan ha. Umalis ka Oo na. naman. Ba't pambihira ka naman? Sandali lang. Paalisin mo naman ako pambihira ka. O, sarap pa kasi na. Sige ma, love you, thank you. Nakalak yan. Oo na, sige na, buksan ko. So yun na nga mga kainags, ano, depende yan kung dyan kayo, yan ang gusto nyo. Yan, dyan kayo masaya, syempre, di ba? Hindi ko pinapakialaman yan. Kumbaga sa akin ay baka nakakalimutan nyo lang yung maaring mangyari, yung consequence na maaring mangyari mga kainags. Sabi nga nila, wala namang masamang abutin ng pangarap, di ba? Inags. Wag mo kaming pakialaman. Ito dito kami masaya. Wala kaming pakialam sa'yo kung gusto mo ng bulok na sasakyan, kung gusto mo ng bulok na bahay, wala kaming pakialam sa'yo. Diba? Okay lang yun mga kainags. Sabi ko ngayon, nasa inyo yan. Ako kasi gusto ko bulok ng sasakyan, gusto ko bulok ng bahay mga kainags. Pero gusto ko yung nakakatulog ako sa gabi, wala akong stress, marami akong oras para sa sarili ko. Yung nagagawa ko yung gusto ko mga kainags. Yun yung gusto ko, sa akin yun. Sa akin yun. Yan. So sabi ko kanya-kanya naman tayo eh. So ako lang, nagsishare lang ako mga kainags. Nagsishare lang ako kasi baka may mga kababayan tayo nakakarating pa lang dito sa Canada na para magkaroon ng ideas, 'di ba? Halimbawa, 'di ba? Ang balak agad ay kumuha ng sasakyan. Yan, pero sabi ko nga, kung mayaman naman kayo, kung kaya nyo naman bumili talaga, kung pasok na pasok sa budget nyo, why not? Ito lang naman yung sinasabi ko para doon sa ibang level, yung level katulad ng level ko na nag-aalangan kumuha ng sasakyan na bago, na brand new. Kasi hindi biro mga kainags, pag kumuha ka ng brand new na sasakyan, especially truck nga, hindi biro yan. Tapos meron pang iba mga kainags, ito base na rin to sa mga na mga naririnig ko, may mga magulang mga kainags, mga parents na sinasabihan nila yung anak nila na, o anak, pakiusap sana, wag ka muna magpakasal sa boyfriend mo ha, kasi binabayaran pa natin yung truck natin. Yun mga kainags, meron ganun, totoo yun, meron ganyan, meron totoo yan mga kainags. Kumbaga na nakikiusap sila sa anak nila na wag munang umalis ng bahay nila kasi nga nakakatulong yung mga anak sa pagbayad ng mga babayarin. Yan. Tapos merong iba pa na di ba? May mga iba pa na na naririnig din ako na anak, wag ka munang aalis ng bahay, wag ka munang lilipat kasi yung anak mga kainags nahihirapan na rin sa gastusin sa bahay nila. Parang nafi-feel ng mga anak na parang mas malaki na yung share nila sa bahay kaysa dun sa share ng mga magulang. So kaya yung mga anak mas minabubuti na lang na maghanap ng mauupahan kasi pag nakahanap sila ng mauupahan yung mga anak nasa $400 lang ganun or $450 kasama na yung kuryente, tubig, di ba? Internet. Tsaka malaya na sila kasi nasa tamang edad na sila, malaya na sila sa magulang nila. Kasi yung iba, pag nakatira sa bahay ng magulang, parang mga less than 1,000 pa yung binibigay. Kasi nga, syempre may binabayarang sasakyan si tatay o si nanay, mga ganon. May mga ganon, totoo yun. May mga, nagre-real talk lang tayo mga kainags. Totoo yun mga kainags. Kumbaga yung mga anak parang napupunta sa kanila yung bigat na luho ng mga magulang. Ganun ang nangyari. So pasensya na kayo mga kainags, lang to, usapang lang tayo, usapang lang, magulang, usapang real talk lang tayo. At sana makatulong to sa mga kababayan natin na nagbabalak pa lang mga kainags. So pag-isipan yung maigi. Yan. Tapos yun, tapos meron pa nga mga kainags, marami rito yung syempre madaling mangutang dito sa Canada. Nasabi ko nga sa inyo yung mga hindi natin nararanasan sa Pilipinas, pagdating nyo dito, nako, nandyan lang yun mga kainags. Ikaw ang mamimili, igagrab mo lang ganun walang kahirap-hirap mga kainags, walang kahirap-hirap, especially sa sasakyan, nako, walang kahirap-hirap. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, katulad nung may mga nababalitaan ako dito, kumuha ng bahay worth 450,000. Bahay yun syempre brand new, maganda, materialis puwerte, syempre. Wala pa yung mga gamit doon mga kainags wala pa yung mga gamit doon. Tapos syempre may cashback ngayon pag kumuha ka ng bahay. Yung akala ko dati mga kainags, yung cashback yung pag kumuha ka sa akin ng bahay, bibigyan kita ng share, ng komisyon. Akala ko ganun yung cashback dati. Kailan ko lang nalaman na ang cashback pala, lately lang, siguro wala pang isang buwan nung nalaman ko na ang cashback ay utang din pala yon. O dun sa mga hindi nakakaalam mga kainags, halimbawa,
Eto, correct me if I'm wrong ha. Halimbawa, nangutang ka sa akin ng sasakyan worth 75,000. Parang 75,000 yung allocated allocated price. Pero yung sasakyan, nabili mo lang siya ng 60,000. So meron ka pang 15,000 kasi 75 allocated mo, di ba? Correct me if I'm wrong mga kainis, ano? Tapos yung 15,000 na yon, ibibigay pa rin sa iyo yun. Yun yung tinatawag na cash. Pero utang pala yun. Akala ko komisyon kasi bumili ka sa akin. Akala ko kasi gano'n, halimbawa bibili ka sa akin sa sasakyan. O bibigyan kita ng 15,000 kasi bumili ka sa akin ng sasakyan. Akala ko gano'n, hindi pala, utang pala yun. Tapos yun, yung cashback na yun, binili ng mga kainis, mga bagong gamit sa loob ng bahay. Syempre naman masarap bibili ka na rin lang ng bahay di ba? Bili ka na rin ng mga bagong gamit kasi naalala ko tuloy kasi anyway, teka muna. So yun na nga, tapos pagkatapos ng bahay mga inags, kumuha ng sasakyan. Brand new rin. Brand new. Yung iba nga kumukuha dalawang brand new na sasakyan, tapos brand new bahay. Pinagsasabay yun sa isang taon mga kainags. Tapos pagka ilang taon makalipas, hindi na kinakaya mga kainags, pressure na especially pag walang overtime. Naku Panginoon, pag walang overtime mga kainags, yan, kasi yung iba mga kainags talagang binabase nila sa overtime. Halimbawa kumuha ng truck, itong truck na to kukunin ko to, ang ipapambayad ko sa truck ay yung overtime. May mga ganun mga kainis, totoo naman, syempre masisipag. Wala tayong inaano rito mga kainis, wala tayong inaano rito. Kumbaga, ang pinag-uusapan lang natin, yung paano kung, yun paano kung, yun yung pinag-uusapan natin, na hindi yung, yan ang gusto nyo, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito, what if? Dapat, bago tayo gumalaw, bago tayo kumuha ng isang bagay, tanungin natin yung sarili natin, what if? Paano kung, di ba? Dapat maging paranoid tayo. Paano nga kung dumating yung time na yon? Huwag tayo doon sa laging positive. Dapat alamin din natin yung magiging negative, di ba? Para kung sakaling dumating yung negative na yon, yung what if, yung kinakatakutan natin, alam natin kung paano tayo lulusot, di ba? Kung wala tayong what if, kung hindi natin tinanong yung sarili natin, paano kung ganito ang nangyari? Ano ang gagawin ko? Di ba mga kainags? Yun na yun. So, yun ang problema. Doon na papasok ang problema. So yun na nga, nabalitaan ko na lang, yung balik tayo doon sa usapan natin, yung taong pinag-uusapan natin, nabalitaan ko na lang na binenta niya na yung bahay niya, binenta niya na yung isang sasakyan niya. So yung isang sasakyan na lang ang kinip niya, tapos nag-condo na lang siya, parang ganun. Nag-downgrade. So ngayon, syempre nakakatulog siya ng maayos. Pag pumapasok na siya ng trabaho siguro, nakangiti na siya. Kasi mga kainags, minsan may mapapansin kayo na mga katrabaho niyo pag pumapasok na ng trabaho, hindi pa nagsisimula, parang hindi nang umingiti mga kainags, Parang hindi nang umingiti, parang ang lalim na agad ng iniisip. Ang lalim na agad ng iniisip mga kainis, Yung bang nakatingin ka sa kanya, tapos nakatingin siya sa'yo, tapos babatiin mo, pre, musta? Wala siyang reaksyon, pero nakatingin siya sa mata mo. Tapos magugulat ka na lang, mapapakamot ka na lang sa mata mo, sa sa ulo mo. Ay, sabi ko, anong nangyari rito? Parang di ako pinapansin. Alam mo yun, pero nakatingin siya sa'yo mga kainis, Tapos halimbawa magkakasalubungan kayong ganyan, nakatingin siya sa'yo gano'n. Pag binati mo, nakatingin siya yung gano'n, tapos parang gano'n lang, wala lang. Yung pala malalim ang iniisip nun mga kainags. Malalim palang iniisip nun. Halimbawa, siguro dapat makapag-overtime ng ganito. Ang problema nga mga kainags, walang overtime. Yun ang problema. What if kung walang overtime? Yun yung pinag-uusapan natin mga kainags, paano kung wala? Diba? Problema yun. Tsaka syempre, pag mainit na ang ulo mo, marami na maapektuhan yan. Wala pang overtime. Paano kung undertime mga kainags, Paano kung undertime? Yan. Tapos, eto mga kainags, close muna natin yung usapan na yan. Yung pagkuha kasi ng brand new, depende rin yan sa sitwasyon. Yan, katulad nung meron ako napanood na na mga nagba-vlog.
Kasi sila, yung trabaho nila nasa isolated area. Isolated area, no? Kasi tayo, trabaho natin dito lang, city lang no? City. Masiraan ka sa daan dami dyan tutulong sa'yo dami tutulak na ano dyan na tutulong sa'yo, mga good Samaritan tutulungan ka dyan Pero syempre mga kainags, kung ang sasakyan mo ay second hand, tapos ang biyahe mo isolated area, pag nasiraan ka, ang laking problema nun mga kainags, nakakatakot. Syempre wala kang tiwala, second hand di ba? Anytime pwede kang, hindi natin masabi kasi nga second hand hindi ko naman sinasabing second hand, hindi porke second hand wala nang aberya. Pero syempre mas malaki yung hindi mas malaki yung porsyento na magkaroon ng aberya kasi nga second hand. Unlike doon sa bagong sasakyan mga kainags, gumaganyan ako kasi yung araw medyo nagbabaon sa akin yung di ba mga kainags, unlike pag bago yung sasakyan mo, very confident ka. Di ba? Kumpiyansa ka na hindi ka ititirik, kumpiyansa ka na one click start ka agad kasi bago So yun mga kainags. So depende yan. Ako, ang trabaho nyo isolated area, especially winter mga kainags, winter yan, syempre mahirap masiraan, mahirap matirikan, tumirik ang sasakyan mo during winter sa isolated area, di ba? O halimbawa, example, dito ka nakatira sa Edmonton, ang trabaho mo dun sa Morinville, malayo yun mga kainis, dadaan ka sa nun walang kabahayan, dadaan ka ron, merong daanan doon, walang kabahayan winter, bumabiyahe ka sa trabaho mo papuntang Morinville, tapos nasiraan ka alas 10 ng gabi, winter, o alauna ng madaling araw, wala na masyadong dumadaan sa sakyan doon mga kainis, tapos nag-i-snow pa lakas, di ba? Mahirap talaga. So depende 'yon. Pagka ganun ang ang trabaho nyo, isolated area, kahit na wala kayong budget, siguro kahit wala akong budget pipilitin ko magkaroon ako ng sasakyan na bago, for safety. So depende 'yon mga kainags, Pero hindi 'yun pinag-uusapan natin dito, yung pagkakataon na ganito. What if? Kung pwede naman tayong mag second hand na lang muna, why not? Second hand na lang muna. Diba? Pag nakaluwag-luwag na tayo, yan siguro. Pero dapat yan ang paghandaan natin mga kainags, paghandaan talaga natin yan. Pero sabi nga nila kung kaya naman naming mag double job, why not mga kainags, diba? Why not, diba? Kaya yun, maganda na rin yung maganda talaga yung pinagpaplanuhan. Kaya yun, sinagot ko lang yung tanong sa amin kasi ba't daw hindi pa nga kami bumibili ng mga brand new. Ako sa tinagal-tagal ko na rito sa Canada mga kainags, wala pa akong balak bumili ng brand new kasi nga alam ko yung mangyayari So yung panganay na prinsesa ko, bumili ng brand new yun kasi hindi naman nagbabayad ng bahay yun mga kainags, Tsaka hindi nagsishare sa amin yung mga anak namin mga kainags, hindi nagsishare. At tsaka hindi ko ina-expect na magsishare sila sa amin. Kumbaga kumuha kami ng bahay na nasa isip namin kaming mag-asawa ang gagastos doon. Hindi namin inasa sa mga anak namin. Yan, tapos yung iba nagsasabi bakit hindi kayo magpa-board para makadagdag kayo ng pambayad sa bahay. So sa ngayon mga kainags, hindi namin kailangan ng border, Sabi ko nga sa inyo, kaya naman namin ni Mahal na Reyna. Yun, although hindi naman ako nag-overtime, nakakayanan namin yung aming mga tustusin sa pang-araw-araw. At sa awa ng Panginoon, sumusobra naman. Tapos baka yung iba, sabihin ng iba, ang yabang mo naman, kalbo. Ang yabang mo naman, siraulo. Kumikita ka sa YouTube tapos sasabihin mo wala kang overtime. Yun, napakagandang tanong mga kainags, Actually mga kainags, nung hindi pa ako nagbablog, nung hindi pa ako nag-YouTube, matagal na akong 32 hours a week. Matagal na, since 10 years na. Magti 10 years na. 2015 I was 41 years old that time. So alam nyo na kung edad ko ngayon, di ba? Kaya nung 41 years old, parang nag-semi-retired na ako. 32. Tapos parang nagpa-part-time pa ako ng isang araw sa Boston Pizza nung time na yun pag Sabado. Pero nung 2018, nag-resign na ako ron. 8 hours lang naman ako sa Boston Pizza nung time na yun Isang araw sa isang linggo. Tapos the rest, parang libangan ko lang, gano'n. Kasi doon ako nagsimula dati namimiss ko pa yung mga kasama ko. Libangan lang, gano'n. Parang naglalaro-laro ka lang, tumatambay ka lang sa bahay. Nung nagtatrabaho ko sa Boston Pizza. So nung humina na yung Boston Pizza, parang hindi na busy.
Parang naboboard na ako. Nag-resign na ako doon. So 2018 October, 32 hours na lang talaga ako sa trabaho ko ngayon. So yun, sabi ko nga sa inyo mga kainags, pinaghandaan ko kasi yan eh. Pinaghandaan ko, pinag-isipan ko. Kaya ngayon meron akong time sa passion ko sa pagbablog, yung mga gusto kong gawin, nagagawa ko mga kainags, nagagawa ko mga kainags, kasi pinaghandaan ko talaga yan. Yung ayoko magkaroon ng utang sa bahay, yan, bahay lang mga kainags, Kung mangungutang man ako doon sa Home Depot, walang interest. No interest for 12 months, no interest for 6 months, ganyan. Pero syempre kung uutangin mo 12,000 in 6 months, hindi mo kayang bayaran yun syempre. So inuutang ko lang yung mga 1,000, mga ganyan, Actually hindi pa ako nakakautang 1,000 mga ano lang, 300, ganyan. Good to pay for 2 months, 6 months. Pero 2 months nababayaran ko na. So yun yung mga kainags, kaya natin na pag-uusapan. Ito kaya ko lang din sinishare. Siyempre marami tayong mga viewers, mga subscribers na gusto ko ring may makapulutan ng aral. Mayroon din. So hindi naman masamang abutin ang pangarap, hindi masamang mangarap ng mga kainags, hindi. Kaya lang, paano kung nasobrahan na tayo sa pag-abot sa pangarap natin? What if, 'di ba? Ano yung gagawin natin? May sa mga nagtatanong sa akin na kung bakit hindi pa ako magpalit ng sasakyan, bumili ng bago, pati si mahal na Reyna, kasi nga stable na kami dito sa Canada. Tapos may mga nagtatanong din na bakit hindi pa kami bumili ng bagong bahay, mga ganon. So yun lang, in-explain ko mga kainags. At hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainags. Sana nag-enjoy kayo, sana may natutunan yung mga kababayan natin na nagsisimula pa lang dito sa Canada. Yan, kita tayo sa susunod na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.